Today, pag-usapan po natin ang pagmamahal sa ating sarili. And it's not selfish. Huwag po natin kakalimutan yan. Hindi po natin ang ating topic for today. Ang ating topic for today is power of love. Love for yourself or love yourself. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 18 to 19, New Living Translation, ito po ang ating career verses for the rest of the month. Sabi po rito, such love has no fear. In love po na pinag-uusapan natin dito, unconditional love. Because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. We love each other because He loved us first. And may the Lord add blessing and power to the reading of His mighty word. Grabe po ang nagagawa ng pag-ibig ng Panginoon kapag ito po ay kumasi sa atin. Dahil lahat po ng takot ay natutunaw. Lahat ng agam-agam, lahat ng pagdududa, lahat ng mga bagay na maaari nating isiping negatibo, ito po ay nililinis, inaalis ng pag-ibig ng Panginoon. Lalong-lalo na po pag natutunan natin, mahalin siya, katulad po ng pinag-usapan natin na nakaraang linggo, na mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao, buong kapangyarihan. Ngayon po, tayo naman ay magmamahal sa ating sarili. Pag tinignan po natin yung utos na yun, marapat lamang na isa-isang ama na nag-aalaga sa kanyang anak at gusto niya ang pinakamaganda na karanasan para sa kanyang anak, tuturuan niya, anak, mahalin mo rin ang sarili mo bago mo mamahal ang ibang tao. Dahil kapag ikaw natutunan mong mahalin ang sarili mo, ibig sabihin nito, walang makakapigil sa kapangyarihan ng Panginoon na dumaloy sa'yo at magampanan mo ang tawag niya sa buhay mo. Dahil walang pipigil sa isang taong umiibig sa kanyang sarili at gagawin niya yung nakikita niyang marapat ayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Isipin niyo na lang po ang isang taong nagmamahal sa kanyang sarili. Marunong siyang protektahan ang kanyang kinabukasan habang siya ay namubuhay sa kasalukuyan. Isipin niyo po na ang isang nilalang na nagmamahal sa kanyang sarili ay nag-iingat sa kanyang mga hakbang, nag-iingat sa pagpili ng kaibigan, nag-iingat sa kanyang nilalagay sa isipan. Dahil wala siyang takot na hindi niya kailangan makibagay, makisama sa mundo o sa taong makamundo. Simple lang ang pakay niya. Matutunan niya ang pag-ibig sa sarili niya upang mamahal niya ang ibang tao ayon sa kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Tignan po natin ang sa mga sumusunod na pag-breakdown ng topic natin today. And of course, the first verse that we're going to discuss. So, love yourself or agape yourself. Bakit? Dahil ito ay inutos ng Panginoon, huwag niyo pong kakalimutan. At hindi siya selfish form of love. At pangalawa, pag minahal mo ang iyong sarili, ikaw ay huhusay. You will be the best version of who you are. Ito po ang utos ng Panginoon sa Matthew 22 verse 39, the message version po ng Biblia. But there is a second to set alongside it. Love others as well as you love yourself. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nasa langit, kayo po ang mangusap sa bawat isang nakikinig sa aming gawain sa araw na ito. Kayo po, Panginoon, ang bumisita sa tahanan, sa opisina, sa eskwelahan o sa lansangan habang sila ay bumibiyahe kung saan man sila patungo, kung sila, Panginoon, ay nasa park, nasa restaurant, wherever they are, as they listen to your message today, kayo po ang mangusap sa kanila. Hayaan niyo po, Panginoon, na matunaw ang lahat ng hadlang sa kanilang pakikinig sa oras na ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw lamang ang kanilang maitaas, mapapurihan at mapasalamatan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan at kapangyarihan na maunawaan ang lahat ng iyong kasabihin sa amin. At hayaan niyo masunod namin ang iyong utos upang kami, Panginoon, ay mabago. Habang sinusunod namin, Panginoon, ang iyong kautusan. Paglain nawa, Panginoon, ang oras namin. Huwag niyo pong hayaan na kami ay malindang, madistract, Panginoon, at hayaan mo na ang iyong salita will never come back void and it will accomplish its purpose. Yes, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Tuloy po natin ang ating pag-uusap sa pagkakataong ito. Ayan.
So huwag niyo pong kakalimutan, it is commanded to love yourself. Yan, dugtungan po natin. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, I hope that you will read with me while you are on mute sa mga kasama natin sa Zoom. If you are joining us via live stream, please read out aloud as much as you want to and let it sink in sa inyong puso at isipan ng salita ng Diyos. Do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought for at a price. Therefore, honor your God with your bodies. Hallelujah. And may the Lord add revelation to the reading of His mighty word. So sinasabi po ng Panginoon sa atin, kailangan natin matutunan mahalin ang ating sarili dahil kung paano natin tratuhin ang ibang tao, ito po ay reflection ng ating pagtatrato sa ating sarili. Kaya po, saya sabi nga ng mga ng mga mental health professionals, hurt people hurt people. Dadagdagan ko lang po sa spin ng isang Kristiyano. People who love themselves are able to love others. Ulitin nga po, people who love themselves are able to love others. At pinag-uusapan po natin dito, agape level, unconditional love. Bakit po? Kasi kadalasan po, reflection po ng ating pagkatao, pag-iisip, laman ng puso natin kung paano natin tratuhin ang ibang tao. Kung tayo ay kung tayo ay hindi respectful sa ating pagkasalita, malamang po hindi natin mahal ang ating sarili enough na i-filter yung mga disrespectful words. Kasi po kung mahal natin ang ating sarili at nilalagay po natin sa ating puso at isipan yung mga tamang salita, mga tamang kataga, di po ba nakakatuwa kapag yun ang naririnig natin? Na sa ating araw-araw na sinasabi, hindi tayo nagrereklamo, hindi natin sinasabi mahirap ang buhay, mainit ang panahon, sobrang init, hindi nakakatulong yun. Lalong iinit lang. Kakasabi mo na sobrang hirap, dahil may kapangyarihan po ang ating sinasabi. Ngunit, ang isang taong nagmamahal, instead na isipan niya na masyadong mainit, kukuha ng electric fan niya at bubuksan niya yung electric fan. At kung sakaling kulang yung lamig ng electric fan, ang gagawin niya, mag-iipon siya ng kayamanan para makabili ng aircon. At itataas niya ang kalidad ng kanyang pamumuhay sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa kanyang trabaho o di kaya sa kanyang negosyo para meron siyang kakapangyarihan o kakayahang bayaran ang electric bill. So hahanap siya ng solusyon. Hindi siya magrereklamo. Kasi ang isang taong reklamador, walang pagmamahal sa sarili kasi pinapabayaan niyang pakainin ang kanyang puso, ang kanyang isipan, ang kanyang pagkatao ng mga bagay na negatibo. Alam niyo po ba na ang pinaka um, reason kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao, hindi naman doon sa primarily na lifestyle niya, doon sa kinakain niya o paano niya inaalagaan ang katawan niya, kung hindi po kadalasan dahil sa stress. Dahil ang stress po, papabilisin niya yung tibok ng puso mo. Ang stress po, itataas niya yung adrenaline mo kasi yun po yung response ng katawan. Ang katawan po natin, pinoprotektahan yung may-ari ng katawan. Importante po ang adrenaline in order for you to be able to make decisions at any given moment na ikaw ay punong-puno ng stress. So yun po ang ginagawa ng adrenaline. At kapag may stress ka, mag spike ang adrenaline. Ang adrenaline po, it's only good for a short period of time. Ngayon, kung parati ka na-stress, spike ang adrenaline, ang nangyayari sa katawan mo, ikaw ay magiging potentially hypertensive. Kasi maha-high blood ka kasi masyado mabilis yung tibok ng puso mo. Magpapawis ka sa alanganing pagkakataon na hindi dapat ka magpawis. Magkakaroon ka ng iba't ibang mga naiisip dahil clouded na yung utak mo. Sobrang bilis kasi ng tibok ng puso mo. Akala mo tumatakbo ka ng sprint. So you are destroying your body by complaining. Opo. You are destroying your mind kung ikaw ay nakikipagchismisan. You are destroying yung pagkatao mo kung ang inaabsorb mo lahat ng negatibo sa kultura sa iyong kapaligiran. Kaya nga sabi po sa 1 Corinthians 6:19 to 20, your body sa mga Kristiyano, sa mga tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang katawan mo ay templo ng banal na Espiritu. Kaya
Hindi natin dapat ito abusuhin, hindi natin ito dapat pabayaan, kung hindi dapat nating mahalin at respetuhin ng ating katawan. Mahalin mo ang iyong katawan, mamahalin ka ng katawan mo pabalik. Paano ka mamahalin ng katawan mo pabalik kung mahal mo ang iyong katawan? Kung mahal mo ang iyong katawan, hahayaan mo na ito ay makatulog sa tamang oras, sa tamang haba, gigising sa tamang panahon, na hindi mo kailangan ng alarm clock. Kasi ang katawan po natin, meron tayong tinatawag na circadian rhythm. Sa mga taong mahilig gumamit ng alarm clock na pampagising, hindi yun maganda sa katawan kasi binubulaga niya ang iyong katawan. Ngunit kung ikaw ay susunod sa tamang pag-aalaga ng katawan, ang katawan mo babangon yan automatically na may enerhiya, may sapat na kapangyarihan na buo na ang iyong ulirat sa pagbangon mo. Kaya nga po na ba napansin nyo, kapag kayo nagising using an alarm clock, tapos bumangon ka, ang tendency mo para ka pa rin pagod, para ka pa rin lethargic, parang gusto mo pa rin humiga sa kama. Ngunit pag ikaw ay bumangon ayon doon sa natural circadian rhythm ng iyong katawan, gising na gising ka agad. Dahil ginawa ng Panginoon ang katawan natin na alagaan ng may-ari nito. At meron niyang mga emergency levers kung sakasakaling magiging matigas ang ulo ng may-ari. Unless of course, sobrang tigas ng ulo ng may-ari ng katawan na sinira niya na ang kanyang internal organs, 'di ba? Pinataba niya ng pinataba ang kanyang liver to the point na magfi-fail na ang organ niya. Kaya nga po napaka-importanteng mahal natin ang ating sarili. Meron po akong naalala ang ano no, incident sa opisina when I was still working sa Makati. Kasi ako po ay nag-gym kalagitnaan ng araw. Tapos inasar ako nitong taong to. Hindi ko siya masyadong ka-close. Feeling close ata. Inasar akong bigla. Sabi niya, napapala mo sa pag-gym mo. Mamamatay rin naman tayong lahat. Sabi ko, oo. Sabi ko, ano mapapala mo sa pag-iinom mo ng alak? Di ba mamamatay ka rin? Sabi niya, yun na nga eh. May bisyo ka, wala kang bisyo, mamamatay ka pa rin. Sabi ko sa kanya, isipin mo na lang. Pag namatay ka sa bisyo, gaano kaya katagal ang paghihirap mo bago kang matay? Kung ako ay mamamatay dahil ako ay nag-ehersisyo, di ba ang katawan ko mamamatay dahil ito na ang panahon ng katawan ko para mamatay? Hindi ko kailangan saksakan ng katawan ko ng kung ano-anong tubo at ang pamilya ko ma-stress dahil sa hospital bill, sa aking pagiging pabaya sa aking katawan nung kaya pa ng katawan ko maglaklak ng alak. So isipin mo maigi. Gumagastos ako sa pag-gym para hindi ako gumastos sa hospital bills. Parang maiwan ko sa pamilya ko pamana ng ari-arian at ng kayamanan. Hindi pamana ng kautangan. So pag-isipan mong maigi, pare-pareho tayo mamamatay. Pero ang tanong, paano ka mamamatay? At paano ang epekto ng panahon na malapit kang mamatay sa pamilya mo? Kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang pamilya mo, ayaw mo na ang pamilya mo ma-stress dahil sa kapabayaan mo. So tahimik siya. Dahil totoo naman ang sinasabi ko. Di baling gumastos ka sa pag-gym, di baling gumastos ka sa natural vitamins, okay? Hindi yung mga synthetic dahil delikado pa rin yan, dahil may side effect yan sa katawan. Ingatan mo yung kinakain mo para pag namatay ka, you die of old age. At hindi ka mamimerwisyo ng kahit sinong tao. Ang taong nagmamahal sa sarili niya, kaya niyang respetuhin ang kanyang sarili. Kaya nga po yung mga magulang na nakakalungkot isipin na pag tumanda, wala na silang kakayahang kumita, maari nga talaga silang abusuhin o hindi respetuhin ng kanilang mga anak. Kung mahal mo ang sarili mo, ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi ba hindi mo pababayaan na ikaw ay magreretiro ng walang yaman? Ikaw ay hihinto sa trabaho nang wala kang alternative form of income? Hindi ba aalamin mo sa pinaka maaabot ng kapangyarihan mo na kung paano mo pagyayamanin ang iyong cash
right now. Because if you invest your cash, di ba, sa isang compounding interest na investment, o di sana yung ininvest mo, let's say na 100,000 10 years ago, potentially might be already 300 to half a million pesos by the time you actually retire. Kasi po maraming paraan para lalo tayo magkaroon ng karunungan. Kaya nga po, ang isang tao na nagmamahal sa kanyang sarili, siya ay mag-i-invest para pagalingin niya ang kanyang sarili. Kaya nga po basahin natin ang next point because, if you love yourself, you will be, doing the best for yourself. And in the process, when you do the best for yourself, yung mga tao sa kapaligiran mo ay may kinabang dahil you have given out your best. So ito po siya. When you love yourself, according to Psalm 139:13 to 16, maiisip mo kung gaano ka kahalaga. The Message version of the Bible. Oh yes, you shaped me first inside, then out. You formed me in my mother's womb. I thank you, high God. You are breathtaking. Body and soul, I am marvelously made. I worship in adoration. What a creation. You know me inside out. You know every bone in my body. You know exactly how I was made, bit by bit, how I was sculpted from nothing into something, like an open book. You watched me grow from conception to birth. All the stages of my life were spread out before you. The days of my life all prepared before I even lived one day. And may the Lord add, power and just conviction to the reading of His mighty word. Napakagaling po ng sinabi ni King David dahil kilala niya ang Panginoon. Kanina po, nung kami ay kumakain, tapos gusto namin ng panghimagas, gumawa ako ng brownie smoothie. Tapos niyayabang ko sa pamilya ko, ang sarap ng ginawa ko. Ang sarap ng ginawa ko. Totoo naman talaga masarap. At masarap kasi yung ingredients, yung brownies na ginawa ng anak ko, nilagyan ko ng milk, nilagyan ko ng some ice cubes and ice cream. Proud ako dun sa ginawa ko kasi maganda yung yung result ng ginawa ko. That's how God is proud of each and every one of His creation. Because He created a masterpiece. Masterpiece ka. Lagay mo yung kanang kamay mo, lagay mo sa may dibdib mo, malapit sa puso mo, sabi mo, ako ay obra maestra. Ulitin mo, ako ay obra maestra. Ako ay obra maestra. At kung alam mo yung halaga mo, makikita mo yung kalidad ng nilagay ng Panginoon sa iyong puso, sa iyong isipan. Kaya nga po yung mga anak ng Diyos, yung mga taong tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, kapag hindi nila nagampantan yung kung saan sila tinawag, nakakaramdam sila sa kanilang puso ng kurot. Nakakaranas sila ng puwang sa kanilang buhay. Parang may kulang. Kasi hindi nila ginagawa kung paano sila dinisenyo ng Panginoon. Kasi maniningil ang Panginoon. Ipapaalala niya yan sa'yo dahil ganun kanya kamahal. Obra ka niya. Obra maestra ka. You are the masterpiece of God. Diba? Kaya nga kung pansinin nyo, diba, yung mga magulang, na proud doon sa kanyang mga anak, 'di ba? Kapag may mga gatherings, everything, 'di ba? You would always say, "Oh, look at my child, look at my child." Simula sa pagka-baby, 'di ba? Ang cute niya, ang ganda ng butas ng ilong niya hangga't sa the grade school siya. Oh, ang galing niya, 'di ba, sa sports, naging college. Oh, nakagraduate siya ng college, nagtrabaho siya. Oh, kita mo, nagtrabaho yung anak ko, ang ganda ng kanyang ginagawa. At siya ay tumutulong sa iba't ibang tao hanggat sa nagkaroon siya ng pamilya. Ay, tuwan-tuwa ako dun sa aking anak kasi meron na siyang sariling anak ngayon. Nakita ko yung maliit na version niya. Yun yung isang magulang na mapagmahal. Proud siya. Pag nakita niya yung mga anak niya, umuusad sa buhay. At kung sakasakali man yung anak niya bumagsak, nagbulakbol, hindi nakatapos, naging drug addict, mahal niya pa rin yun. At syempre, tutulungan niya pa rin yun makabangon. Dadalhin niya pa rin yun sa tamang landas. Kahit ilang beses niyang ulit-ulitin na saktan ka niya bilang magulang niya, mamahalin mo pa rin siya. Kasi bakit? Kasi mahal mo yung sarili mo.
At alam mo na darating yung panahon na maraming tao, maaring talikuran ka. At dahil mahal mo yung sarili mo, nagbasa ka ng Biblia, alam mo na maaring mangyari yun. Pag dumating yung panahon na yun, handa ka na. Hindi ka na magugulat. Hindi ka na masyasyak. Bakit nangyari sa aking buhay to? Hindi mo tatanungin ng Panginoon o susumbatan ng iyong anak. Mamahalin mo pa rin siya. Kahit ang kinilos niya o kinikilos niya, hindi ayon sa gusto ng Panginoon, nagkakasala siya laban sa Diyos, nagkakasala siya sa iyo, mahal mo pa rin siya. At ano ang gagawin ng isang magulang ng pagmahal? Itutulak niya pa rin sa tamang landas. Kung itong batang ito na pinalaki niya ayon sa kalooban ng Panginoon, matutuwid ng landas, the all the best. Kung hindi man, the love never changes. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya pag natanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon at minahal natin ang ating sarili, hindi tayo magkakampanya kasi naalala ko po yung mga ibang magulang na when I'm doing counseling, nangangampanya sila laban sa kanilang mga anak kapag yung mga anak nila hindi ibinigay ang gusto nila o hindi nagpakita ng ugaling gusto nilang maranasan, kinakampanya nila. Ganon din yung mga anak, kinakampanya rin nila laban sa mga magulang nila, yung mga ugali ng mga magulang nila na hindi kaaya-aya sa kanila. Pagiging mahigpit, pagiging stricto, di ba? Yung pagkahirap sa kanila, ngunit para sa kabutihan nila yun, di ba? Kasi gusto nilang, yung mga mahusay kasi mga magulang, gusto nilang matibay ang kanilang mga anak. Handa sa pagsubok at hirap ng buhay. Ganun yung mga maayos na mga magulang. And you know what? If that happens to me, I couldn't care less. Kahit siraan pa ako ng sarili kong anak, ng asawa ko, ng kapatid ko, ng mga magulang ko, kahit magkampanya pa sila laban sa akin, mahal ko yung sarili ko eh. Bakit ko hayaan ma-stress yung sarili ko? Hindi ko kailangan mag-explain ka. Kahit nasira na ako sa buong kamag-anak ko, mother side o father side, I don't really care. Because the truth will always prevail. Kaya kung alam mo yung halaga mo, maiintindihan mo na hindi mo kailangan mag-exert ng effort, magsayang ng enerhiya sa mga tao na hindi naman talaga dapat pagtuntunan ng pansin. Ganyan po ang isang tao mapagmahal sa kanyang sarili. Dahil karanasan ko po yan. Naiintindihan kong mahalin ko ang aking sarili kaya hindi ako, I don't stress out. And I don't try to please other people. Sabi po dyan, Proverbs 19:8 NLT version, to acquire wisdom is to love yourself. People who cherish understanding will prosper. Balik po tayo sa sinasabi ko kanina about compounding interest investments para sa mga magulang dito na meron kayong interest kung paano nyo palalaguin yung yaman ninyo. Hindi lamang dapat kasi isang revenue stream natin, hindi lang dapat na may trabaho ka, kung hindi meron ka pang several revenue streams sa buhay mo. Katulad nga ng sinabi ni King Solomon, mag-invest ka sa 7 to 8 ventures para pag may nangyari sa isang venture, hindi ka madidiskaril. And that is a very timeless advice. Kaya nga po ang isang magulang na mahal niya ang kanyang sarili, ihahanda niya ang sarili niya sa panahon ng pagretiro niya. Hindi niya hahayaan ang sarili niya na umasa sa kanyang mga anak. Kung hindi, siya pa ang tutulong sa kanyang mga anak. Siya pa ang magbibigay at mag-iiwan ng yaman sa kanyang anak at sa kanyang apo. Kasi meron siyang karunungan kung paano niya asikasuhin ang kanyang buhay. Kung paano niya alagaan ang kanyang yaman. Kung paano niya naunawaan na ang pagsisilbi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang pagsunod sa Kanya ay nagbibigay sa Kanya ng kakaibang kaalaman, kakaibang tapang, at kakaibang pananaw sa pamumuhay. Ganun po ang taong naghahanap ng karunungan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naiintindihan niya ang niyang dapat gawin. Hindi siya nagdidesisyon habang mataas ang kanyang pagkalito, pagkataranta, o siya ay nagiinit ang ulo. Hindi siya gagawa ng desisyon ayon sa kanyang kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng Panginoon dahil kapag ginawa niya ang kagustuhan ng Panginoon, hindi lamang siya may kinabang kundi yung mga tao sa kanyang kapaligiran. Alam niya kung paano niya
gamitin ang kanyang impluwensya, gamitin ang kanyang panahon, gamitin ang kanyang gilas. Ito ay para makatulong sa kapwa niya, sa kanyang kapaligiran, at maitaas ang ngalan ng Panginoon. Kasi yun po ang tuturo ng karunungan ng Diyos. At pag mahal mo ang sarili mo, ang dali mong isang tabi ang pangangailangan mo. Kasi ang alam mo, ng Panginoon ang magpo-provide ng pangangailangan mo. Siyempre, hindi naman niya papadala yun, di ba, na bigla, ano, kailangan mo ng sapatos, may ibon sa ibabaw ng bahay mo, biglang diniliver, di ba? Malamang galing yung kay Temo, kaya meron kang box ng delivery, hindi galing yun sa, ano, sa, tawag dito, sa ibon. God will use people. God will talk to people. And people will tell you, you know what, John? Sabi ng Diyos, kinausap ako, ano ba kailangan mo? Ibigay ko daw. Sasagutin ko yung ganyan, sasagutin ko yung ganito. And it has happened to me so many times in my life na I don't need to buy what I need because God will definitely provide that in whatever way, shape, or form. That's the wisdom of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek my kingdom and righteousness first, and all of these things will be added unto you. And these are what the pagans pursue. In the last verse I would like to share with you kung bakit pag mahal mo ang sarili mo, you will become the best version of who you are because you want the things that are excellent for you. Colossians 3:22 to 25, NIV version says, slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Read with me. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be prepaid for their wrongs, and there is no favoritism. When you love yourself, you want to become the best. Yan ang focus mo. 'Di ba? You want to become the best employee. Employee of the month. Ika nga. Pag naglinis ka, if you are a cleaner, the best possible cleaning experience na makikita ng amo mo o makikita ng customer mo. If you are studying, but you are not academically proficient, hindi ka ganun ang galing sa academics, pero ang galing mo naman pagdating sa iyong bodily kinesthetic intelligence. So, ibibigay mo yung kakayahan mo as a sports practitioner or maybe a dancer or whatever intelligence you have been given, you will give it your best. You will be passionate in doing it at ibibuild mo yung capability mo and you will gain the discipline. Dahil sa standards mo, hindi pwede ang pwede na. Ulitin ko, sa'yo, ang katamaran, sisipain mo palabas ng utak mo. Ang pa-easy-easy lifestyle, hindi mo siya kilala. Dahil alam mo, smart and hardworking will deliver the best possible outcome sa buhay mo. Kung kailangan mo magpuyat, nagpupuyat ka dahil driven ka. Because whatever you do, ang unang makinabang niyan will always be you first. Imaginein mo kung sa ginagawa mo parating mataas ang kalidad mo. Mataas ang standards mo. Di ang mataas na standards sa'yo, magiging natural na lang yan. Ayaw mo makibagay sa mga taong tamad. Hindi ka makikinig sa mga taong mareklamo. Dahil para sa'yo, sayang ang panahon. Hindi ka magpapadala sa impluwensya ng ibang tao, lalong-lalo na kung ang gusto nilang gawin mo sa kanila ay para sa kanilang pabor. At kung hindi naman ito kagustuhan ng Panginoon, bakit mo nga naman gagawin? Anong kapakinabangan mo sa langit kung gagawin mo ang utos ng tao? Hindi po ba ang sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay mag-i-invest, mag-iimbak ka, mag-imbak ka sa langit, because doon sa langit, hindi mananakaw ang investment mo. And ang mga ini-invest natin sa langit, lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito for God. If you sing for God, you dance for God, ginawa mo na yung bagay na gusto mo. Let's say you're passionate dun sa mga areas na yun, yun ang gusto mo. Ginawa mo na yung gusto mo, ginawa mo na yung disenyo mo,
Pinagpala ka pa ng Panginoon sa mundong ito at pinagpala ka pa ng Panginoon pagdating mo sa kabilang buhay. Yan po ang nagagawa ng pag-ibig sa sarili. Kahit kailan hindi makasariling mahalin ang sarili. Dahil ang unang may kinabang ay ikaw, pangalawa, kung paano mo respetuhin ang iyong sarili. Ganon din ang ibang tao. Bago po tayo dumako sa ating panalangin, bibigay ko lang po ang isang napaka-importanting insight na natutunan ko when you actually have the best possible intention for yourself. Iba yung tawag dito, yung pananaw mo about how you should live your life. Napansin ko po sa buhay ko personally, ang nais ko pong tulungan ng napakaraming tao na maranasan kung ano yung nararanasan ko at and hopefully mahigitan nila yung naranasan ko. Parati po ako nagpapaalala sa mga taong kilala ko na hindi maganda ang health, ang lifestyle nila sa kanilang katawan. Nagpapaalala ako na mag-ehersisyo, nagpapaalala ako sa kanilang matulog kayo ng maaga. Kasi nakita ko po yung disiplina sa pag-alaga ng katawan ay totoo naman talaga na nakakatulong. At dahil naranasan ko siya, madali kong ipamahagi yung karanasan ko sa ibang tao para sila ay aking magabayan. Kung sakasakali magdidesisyon silang gusto nilang alagaan ng kanilang katawan. Ngunit ang pinakamaganda pong tinuro sa akin ng Panginoon, pag nakita ko po ang alaga ko, o meron po akong nakita sa simbahan, sa pamilya natin na nagkakasala, ang aking responsibilidad bilang ama ng simbahan, bilang pastor ng simbahan, ituro sa taong ito na ang kasalanan mo ay nagdadala ng hinanakit sa buhay mo at pahirap sa mga malapit sa iyo. Tinuturoan ko silang ihinto ang kanilang kasalanan at bigyan sila ng dahilan kung bakit dapat nila ihinto ito. Kasi ako po ay nalulungkot para sa kanila dahil marami silang dapat tinatamasang pagpapala na hindi nila nakakamit dahil sa kasalanan. Maari silang magalit sa akin, maari magtampo sila sa akin. Ngunit, at the end of it all, alam nila na ginawa ko yung mga bagay na yun because I care for them. When you care for yourself, you are able to care for others. When you love yourself, you are able to love others. Huwag niyo pong kakalimutan, hurt people. People who love themselves will be able to love others. Let's bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kung hindi ka mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, yung panaranasan, yung kanyang pag-ibig, yung panaranasan, ang kapangyarihan ng pag-iibig mo sa sarili mo, inaanyayahan kita sa oras na to. Why don't you come to the Lord right now? If you would like to receive Him as Lord and Savior, I would like to encourage you right now. 3 steps kailangan mong gawin. At walang mawawala sa iyo if you do these steps. Ikaw ang may kinabang, ikaw ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Step number 1, ang dapat mong gawin, ihingi ng tawad ang lahat ng naaalala mong kasalanan. Ask forgiveness for all of the sins that you have committed. Yes. Yun lang. Ask for forgiveness right now. Next step na dapat mong gawin, thank Jesus because He is the reason for our salvation. Dahil sa Kanya tayo ay naligtas. Hallelujah. At pinaka-importanting step number 3, ulitin mo itong panalangin ito dahil sabi sa Biblia, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe that God raised Him from the dead, you will be saved. Kailangan nyo ulitin ito. I-verbalize nyo po ang panalangin ito. Sapat na marinig mo ang iyong sarili kung ikaw ay may katabi. Even a whisper will do. Basta ang panalangin mo ay mula sa puso mo. Sabihin mo to, Jesus, nais ko pong maranasan ang pag-ibig mo. Para pumamahal kita, pabalik. At para mamahal ko ang aking sarili. Nais ko po na ikaw ay aking maging Diyos at tagapagligtas. Sakupin niyo po ako.
Baguhin niyo po ako. Turuan niyo ako na mahalin ko po ang aking sarili. Dahil ito po ay inutos mo at ito po ay magdudulot ng pinakamagandang resulta sa aking buhay. Amen. Amen. You can now open your eyes. Now, I would like to pray for believers today. Mga anak ng Diyos, narinig nyo ang mensahe ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang nais niya ay iyong tagumpay. Ang nais niya ay iyong makapangyarihang buhay. Punong-puno ng pag-ibig, kagalakan, katotohanan, kapayapaan. Yan ang nais niya para sa iyo. Ngunit kung hindi mo mamahalin ang sarili mo, ayon sa kanyang kautusan, mahihirapan ka. Hindi mo maintindihan ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig na walang kondisyon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kung inakala mo na nag-iisa ka, hindi. Naandyan ang Panginoon. He is Emmanuel. He is God with us. And you are never alone. Saan ka man magpunta, He is always there with you. In the midst of your obedience and disobedience, He is there. Nandun siya. Di ka niya binibitawan, di siya umaalis. Isuko mo, balik ang buhay mo sa Kanya. Tanggapin mo muli ang hamon ng Panginoon na mahalin mo siya ng buong pagkatao, buong isipan, buong puso, upang mamahal mo ang iyong sarili at isipin ang mga bagay na magiging mahusay, mabuti para sa iyo. Hallelujah. Alam ng Panginoon ng hirap at bighati ng mga tao na naging alipin sa kasalanan. Kaya nga siya pumunta sa mundong ito para maging malaya tayo sa sugat, sa pait, sa ng kasalanan, ng nagagawa ng kasalanan sa buhay natin. Dahil nais niyang malaman natin ang katotohanan para tayo ay maging malaya. Kung kailangan mo ng kagalingan at kapangyarihan mula sa grasya ng Panginoon para matutunan mong mahalin ang Diyos with all of your heart, soul, mind, and strength, and that you will be able to love yourself as well, then just surrender to the Lord. Sabihin mo lang sa Kanya, Lord, pagod na po ako. Ayoko na po magkasala. Ayoko na po magkamali. Ayoko na po ng ganitong buhay. Mainit, malamig, maligam, maligamgam, malamig, mainit, maligamgam, maligamgam, mainit, mainit, malamig, malamig, maligamgam. Nais ko po na ang buhay ko ay parating mainit. Mainit tuloy-tuloy. Para ang mga kapatiran na nanlalamig sa aking kapaligiran, mararanasan din po nila ang init ng pag-ibig mo sa pamamagitan ko. And in the process, Lord God, lalo pong lahat ng mga tiga SNJ ay maging mainit. At ang mga tinawag sa SNJ ay magtipon-tipon sa simbahang ito. Hallelujah. Tanggapin mo ang paghihilom, pagpapagaling ng ating Panginoon sa iyo. At maniwala ka na ikaw ay malaya ngayon. At hanggang sa kamatayan, kung ipagpapatuloy mo ang pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa iyong sarili. Ito po ang dalangin namin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.